Paano mabubuhay ang isang magsasaka na ang buong kabuhayan ay nakasalalay sa ulan, na isang araw ay malalaman niya na ang ulan ay hindi na darating sa loob ng maraming buwan? Paano nararamdaman ng isang pamilya sa probinsya na ang kanilang balon ay unti-unting nauubos? Ang kanilang tanging pinagkukunan ng tubig para sa pag-inom, pagluluto at paliligo. Paano posible na ang isang natural na pangyayari sa kabilang panig ng mundo, sa mainit na tubig ng Pacific Ocean, ay maaaring magdulot ng tagtuyot, taggutom at krisis sa tubig sa buong Pilipinas? At kung totoo ang mga babala ng mga siyentipiko, kung talagang darating ang isang Super El Nino na mas malakas kaysa sa lahat ng naranasan natin, ano ang dapat nating gawin ngayon bago pa mahuli ang lahat? Yan ang tatalakayin natin ngayon dito lang sa Kaalam PH. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators at mangyaring mag-comment sa baba kung taga saang lugar ka para malaman namin saan umaabot ang ating mga video. Maraming salamat po. Sa isang bukid sa Mindanao, may isang magsasakang tumitingin sa langit. Araw-araw ganoon ang ginagawa niya. Tumitingin sa langit, naghahanap ng ulap, naghahanap ng senyales ng ulan. Ngunit ang langit ay malinaw, walang ulap, walang ulan. Walang kahit anong senyales na darating ang tubig na kailangan ng kanyang mga pananim. Sa paligid niya, ang kanyang mga halaman ay unti-unting nalalanta. Ang lupa ay nagsisimulang pumutok-putok sa tuyong init. At sa kanyang isipan, isang tanong ang paulit-ulit na bumabalik. Hanggang kailan pa? Hindi niya alam na ang tanong na iyon na puno ng pag-aalala at kawalan ng katiyakan, ay itatanong din ng milyon-milyong Pilipino sa mga susunod na buwan. Dahil ayon sa mga scientifico at meteorologist, isang bagay na hindi pa natin ganap na nararanasan ay paparating. Isang Super El Nino. At ang mga epekto nito sa Pilipinas ay maaaring maging mas malala kaysa sa lahat ng naranasan natin sa nakaraang mga dekada. Para maunawaan kung bakit napakalaking banta ang Super El Nino, kailangan muna nating maunawaan kung ano talaga ang El Nino at kung bakit ito napakahalaga para sa Pilipinas. Ang El Nino ay isang natural na climate phenomenon na nangyayari sa Pacific Ocean. Sa normal na kondisyon, ang mga hangin sa Pacific ay nagpapalipat ng mainit na tubig mula sa silangan patungong kanluran. Ang mainit na tubig na ito ay nagtitipon sa paligid ng Southeast Asia at Australia, nagdudulot ng mas maraming ulan sa rehiyong ito. Ngunit sa panahon ng El Nino, ang mga hangin ay humihina o bumabalik sa kabaligtaran. Ang mainit na tubig ay nananatili sa silangang Pacific, malapit sa baybayin ng South America, at ang resulta para sa Pilipinas ay malinaw. Mas kaunting ulan, mas matagal na tagtuyot, mas mataas na temperatura. Ngunit hindi lahat ng El Nino ay pantay-pantay. May mga El Nino na katamtaman lang ang epekto. Ilang buwan ng mas kaunting ulan, ilang lugar na naapektuhan. At may mga El Nino na tinatawag na super. Ang mga pangyayaring mas malakas, mas matagal, at mas malawak ang epekto kaysa sa normal. Ang huling Super El Nino na naranasan ng Pilipinas ay noong 2015 hanggang 2016. Sa panahon ng Super El Nino na iyon, mahigit 1.5 milyong Pilipino ang naapektuhan ng tagtuyot. Ang agricultural losses ay umabot sa bilyon-bilyong piso. Ang mga dam ay halos naubusan ng tubig. At ang mga probinsyang pinaka-umaasa sa ulan para sa kanilang kabuhayan, Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Luzon, ay naranasan ang isa sa mga pinakamatinding tagtuyot sa modernong kasaysayan ng bansa. Ngunit ayon sa mga siyentipiko, ang paparating na El Nino ay maaaring mas malakas pa kaysa sa 2015. Isipin mo ang sitwasyon ng isang pamilya sa Mindanao sa gitna ng isang Super El Nino. Ang kanilang mga pananim ay natuyo, walang ani, walang kita. Ang kanilang balon ay halos wala ng tubig. Kailangan nilang maglakad ng ilang kilometro para kumuha ng tubig para sa pag-inom. Ang presyo ng pagkain sa palengke ay tumaas dahil sa kakulangan ng supply. At ang init, ang walang tigil na init, ay nagdudulot ng sakit sa mga bata at matatanda. Ngunit narito ang tanong na dapat nating itanong, bakit Super El Nino? Bakit ngayon?
Bakit mas malakas kaysa dati? Ang sagot ay konektado sa isang mas malaking problema na hindi lang nakakaapekto sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Ang climate change. Ayon sa mga siyentipiko ng PAGASA at ng World Meteorological Organization, ang patuloy na pag-init ng mga karagatan dahil sa climate change ay nagpapalakas ng mga El Niño events. Ang mas mainit na tubig sa Pacific ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa El Niño phenomenon. Nagpapalakas nito, nagpapatagal nito, at nagpapalawak ng epekto nito. Ibig sabihin, ang bawat El Niño na darating sa mga susunod na dekada ay maaring mas malakas kaysa sa nakaraang isa. At ang Super El Niño na paparating, ayon sa mga babala, ay maaring isa sa mga pinakamalakas na naranasan ng Pilipinas sa modernong kasaysayan. Ngunit hindi lang ang tagtuyot ang dapat nating ikabahala. Dahil ang El Niño ay may kasamang isa pang banta na hindi agad nakikita ng karamihan. Ang El Niño ay nagdudulot ng tagtuyot sa ilang bahagi ng Pilipinas, ngunit nagdudulot din ng mas malakas na bagyo sa ibang bahagi. Paano iyon posible? Dahil ang mainit na tubig sa Pacific ay nagbibigay ng mas maraming enerhiya sa mga bagyo na bumabagtas sa Pilipinas. Ibig sabihin, habang ang Mindanao at Visayas ay naghihirap sa tagtuyot, ang Northern Luzon ay maaaring tinatamaan ng mas malakas na mga bagyo, dalawang magkaibang banta sa iisang phenomenon. At ang Pilipinas, dahil sa ating heograpiya, ay nasa gitna ng lahat ng ito. Ayon sa PAGASA, ang Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration, ang mga senyales ng El Niño ay nagsimula ng lumabas. Ang sea surface temperatures sa Pacific ay tumataas. Ang mga pattern ng ulan sa Pilipinas ay nagbabago. Ang mga dam levels sa ilang bahagi ng bansa ay nagsisimulang bumaba. At ang mga forecast ng mga international na meteorological agencies, kasama na ang NOAA ng Estados Unidos at ang Australian Bureau of Meteorology, ay nagpapahiwatig ng isang malakas na El Niño event sa mga susunod na buwan. Ang mga posibleng epekto sa Pilipinas ay malinaw. Tagtuyot sa Mindanao, tagtuyot sa Visayas, tagtuyot sa ilang bahagi ng Luzon, pagbaba ng antas ng tubig sa mga dam at reservoir, pagkabigo ng mga pananim, lalo na ang palay, mais at iba pang pangunahing pagkain, pagtaas ng presyo ng pagkain, kakulangan ng tubig sa mga lungsod at probinsya, mas mataas na panganib ng sunog sa kagubatan, at para sa mga mangingisda, ang pagbabago ng temperatura ng dagat ay nagdudulot ng pagbabago sa lokasyon ng mga isda, nagpapahirap sa kanilang kabuhayan. Ngunit narito ang pinaka-nakakaalarma sa lahat. Ang Pilipinas ay isa sa mga bansang pinaka-vulnerable sa El Niño sa buong mundo. Dahil ang ating ekonomiya, lalo na sa mga probinsya, ay heavily dependent sa agrikultura. Mahigit 25% ng ating workforce ay nasa agrikultura. Ibig sabihin, ang isang malakas na El Niño ay hindi lang isang weather event. Ito ay isang economic crisis. Ito ay isang food security crisis. Ito ay isang water security crisis, lahat sa isang pagkakataon. Ngunit hindi ito isang kwento ng kawalan ng pag-asa dahil ang Pilipinas ay nakaranas na ng El Niño noon at nakaligtas tayo. Ngunit ang pagkakaiba sa pagkakataong ito ay ito. Alam na natin ang paparating at ang kaalaman na iyon, ang pagkaalam ng maaga, ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na maghanda. Ang gobyerno ay nagsimula ng kumilos. Ang Department of Agriculture ay naglunsad ng mga programa para tulungan ang mga magsasaka na mag-shift sa mga pananim na mas matibay sa tagtuyot. Ang MWSS at iba pang water authorities ay nagsimulang mag-implement ng water conservation measures. Ang PAGASA ay nagpapalabas ng regular na updates at babala para sa mga lokal na pamahalaan. At ang mga lokal na gobyerno sa mga lugar na pinaka-vulnerable, Mindanao, Visayas at ilang bahagi ng Luzon, ay nagsisimulang mag-stockpile ng pagkain at tubig. Ngunit ang mga hakbang ng gobyerno ay hindi sapat kung hindi tayo, ang mga ordinaryong Pilipino, ay makikiisa. Dahil ang El Niño ay hindi lang isang problema ng gobyerno. Ito ay isang problema ng bawat isa sa atin. At ang solusyon ay nagsisimula sa bawat tahanan.
sa bawat pamilyang nagsisimulang mag-ipon ng tubig, sa bawat magsasakang nagsisimulang mag-shift sa mas matibay na pananim, sa bawat komunidad na nagsisimulang mag-organize para sa kolektibong paghahanda. Ang mga bansang nakaligtas sa mga Super El Niño events, ang mga bansang hindi nakaranas ng malawakang taggutom at krisis sa tubig, ay ang mga bansang naghanda ng maaga. Hindi sila naghintay na dumating ang krisis bago kumilos. Kumilos sila habang may oras pa. At iyon, ang simpleng desisyong iyon na kumilos ngayon, ang maaaring magpabago ng lahat para sa ating mga pamilya at komunidad. Ang kwento ng Super El Niño ay hindi lang isang kwento ng kalikasan. Ito ay isang kwento ng ating relasyon sa kalikasan at ng mga kahihinatnan ng mga desisyon na ginawa natin at ng mga nauna sa atin. Para sa ating mga Pilipino, isang bansang matagal nang nakikipaglaban sa mga natural na kalamidad, ang Super El Niño ay isa pang pagsubok. Ngunit hindi ito isang pagsubok na hindi natin kayang lampasan. Nakaranas na tayo ng mga bagyo na tila walang katulad at nakaligtas tayo. Nakaranas na tayo ng mga lindol, ng mga baha, ng mga tagtuyot at nakaligtas tayo. Dahil ang mga Pilipino ay hindi basta-basta sumusuko. Ngunit ang pagkakaiba sa pagkakataong ito ay ito. Hindi na tayo kailangang maghintay na dumating ang krisis bago tayo kumilos. Alam na natin ang paparating. Alam na natin ang mga posibleng epekto. At alam na natin kung ano ang dapat gawin. Para sa mga magsasakang ngayon ay nagtatrabaho sa kanilang mga bukid, alamin ang mga programa ng DAA para sa drought-resistant crops. Huwag hintayin na matuyo ang inyong mga pananim bago humingi ng tulong. Para sa mga pamilyang umaasa sa balon o sa ulan para sa tubig, magsimula ng mag-ipon ng tubig ngayon. Mag-invest sa mga water storage solutions habang may oras pa. Para sa mga lokal na pamahalaan, ang inyong mga komunidad ay umaasa sa inyo. Ang maagang paghahanda ay mas mura at mas epektibo kaysa sa emergency response pagkatapos ng krisis. At para sa lahat ng Pilipino, tandaan ninyo ang isang bagay. Ang kalikasan ay hindi nagtatanong kung handa ka na. Darating ang El Niño, handa man tayo o hindi. Ang tanong ay, kapag dumating ito, nasa tamang posisyon ba tayo para protektahan ang ating mga pamilya at komunidad? Dahil ang pinakamakapangyarihang bagay na maaari nating gawin ngayon ay hindi ang matakot, kundi ang maghanda. Dahil ang mga taong naghanda, ang mga taong kumilos habang may oras pa, ay ang mga taong nakakaligtas. At iyon ang gusto nating lahat, ang makaligtas, ang maprotektahan ang ating mga pamilya. Ang matiyak na ang mga susunod na henerasyon ay magkakaroon pa rin ng pagkain, tubig at kinabukasan. Huwag hayaang ang Super El Niño ay dumating sa atin nang hindi tayo handa. Kumilos ngayon, habang may oras pa. Kung nagustuhan mo ang video na to, share mo naman sa iba at mag-subscribe ka na rin. Panoorin mo na rin yung mga videos na nasa kanan. Maraming salamat.